Sa pagtatapos ng taong 2023, ang dalampasigan ng laya sa San Juan, Batangas ay binalot ng kakaiba at makapal na hamok mula sa dagat. Sa gitna ng abong ulap na halos walang maaninag, isang malamig na katotohanan ang dinalan ng alon. Sa isang tahimik na madaling araw kung saan tanging hampas lamang ng alon ang naririnig, isang nakakakilabot na anino ang nakayuko sa ibabaw ng buhanginan. Doon, isang lalaking hindi na humihinga ang nakapikit at nanlalamig na. Isang pinangyarihan ng krimen na tila ba malinis at pinunasan ang lahat ng bakas. Ngunit ang mabakas ng sikreto ay palaging sumisiga sa pinakatahimik na mga lugar. Sino kaya ang nagpabagsak sa kanya sa walang hanggang pagtulog sa malamig na tabing dagat na ito? Bago pamantangayin ngang alon ang lahat, kailangan nating hukayin ang malamig na katotohanang nakabaon sa ilalim ng tahimik na dagat ng buhangin na ito. Kung nais mong malaman kung anong pader ang hinarap ng mga investigador na sumuri sa kasong ito hanggang dulo at kung paano nila nakuha ang katotohanan, mag-subscribe na nayon at mag-iwan ng komento kung anong kaso ang nais mong marinig. Ang dalampasigan ng laya sa Batangas ay palaging punong buhay. Sa umaga, walang patit ang tawanan ng mga turista at sa gabi, ang mga makukulay na ilaw ay nagbibigay buhay sa dagat, isang lugar na parang puso ng probinsya na umaakit sa mga tao. Ngunit noong isang madaling araw ng Nobyembre 2023, ang laya ay ganap na itinago ang masayang mukha nito. Ang makapal na hamok na nanggaling sa dagat magdamag ay mabigat na dumagan sa buhanginan at sa mga daanan at kahit ang liwanag ng mga poste ng ilaw ay hindi makapasok sa abong tabing at malabo lamang na kumakalat. Bumagsak ang temperatura at bandang alas 5:30 ng madaling araw kung saan namumuo ang puting hininga sa lamig bago pa man magising ang mundo. Isang matalim na tahol no asyo ang bumasak sa katahimikan malapit sa boardwalk ng dagat. Isang residente na nakatira sa malapit na resort area at araw-araw na naglalakad kasama ang kanyang aso ay naglalakad patungo sa breakwater tulad ng dati. Ngunit biglang bumigat ang hatak sa tali na hawak niya. Tila may napansin ang aso at mabangis itong tumahol at nagtangkang lumapit patungo sa madilim na bahagi ng buhanginan malapit sa boardwalk. Pinilit ng residente na aninagin ang paligid sa gitna ng makapal na hamog. Noong una, inakala niyang isa lamang itong malaking basura o tumpok ng styrofoam na inanot ng alon. Ngunit nang humakbang, pasiyang ang ilang beses, nanigas ang kanyang ngapa sa ibabaw ng buhangin. Sa hangganan kung saan halos maabot ng alon, isang figura ng tao ang nakadapa at kalahating nakabaon ang mukha sa basang buhangin. Ang itim na silweta na walang anumang galaw ay masyadong kakaiba at nakakatakot para sa tanawin ng dagat. Nanginginig ang mga kamay, nagmamadali siyang kumuha ng cellphone sa bulsa para tumawag sa pulisya. At ang kanyang boses ay puno ng matinding takot. Dito po sa Laya Beach. May tao po dito malapit sa boardwalk. Hindi po siya gumagala. Agad na umalingaw ang radyo ng Homicide Section ng Batangas Provincial Police Office, BPPO, matapos matanggap ang tawag. Ang mamatangang mabeteranong investigador na nakaduty ay biglang tumalim. Ang tunog ng sirena ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw habang mabilis na binabaktas ang kalsada sa baybayin at ang asul at pulang ilaw ay malikot na sumilay sa gitna ng hamok upang tanglawan ang lugar. Pagsakay pa lang mula sa sasakyan, mabilis at organisadong kumilos ang team leader at mga investigador, ilatag ng malawak ang police line. Pigilan niyo ang paglapit ng mga taong nag-ehersisyo at huwag magiwan ng kahit anong bakas ng paa maliban sa mga paramedics. Ayon sa mahigpit na utos ng team leader, ang dilaw na police line ay pumalibot sa boardwalk upang bumuo ng isang malaking restricted area. Sumunod na dumating ang mga tauhan ng PNP, Scene of the Crime Operatives, SOCO, na nakaswot ng puting hazmat suit at may dalang mabibigat na kagamitan.
Hindi sila basta-basta lumapit. Nagsimula sila sa gilid ng buhanginan at dahan-dahang umikot papasok na parang hugis suso, spiral, patungo sa bangkay para sa isang radial na paghahanap. Ang tunog ng shooter ng kamera ay umalingaw-ngaw sa isang regular na kumpas, panghabambuhay na kinukulong sa lente ang lahat ng detalye ng lugar na hindi panililisan ng hamok. Maingat na lumapit ang team leader at lumuhod sa harap ng nakayukong figura. Ang biktima ay tinatayang isang lalaki na nasa edad 30. Nakasuot siya ng itim na slacks at madilim na abong jacket at bagamat bahagyang basa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan dahil sa alon, ang kanyang damit ay hindi naman gaanong nasira. Sinuringang team leader ang temperatura ng lalaki gamit ang kanyang nakagwanteng kamay at kinapa ang tigas ng katawan rigor mortis sa paligid ng panga at lig. Ang temperatura ay kasing lamig ng simoy ng dagat at base sa pagtigas ng katawan. Lumipas na ang ilang oras mula nang huminto ito sa paghinga. Ngunit ang pumukaw sa instinto ng veteranong investigador at nakpatayo sa kanyang balahibo ay hindi ang nanigas na katawan ng biktima kundi ang buhangin sa paligid ng lalaki. Ang instinto ng tao na mabuhay ay malakas. Kung ang sinuman ay pinagbantaan ang buhay, nagpumiglas o nagkaroon ng pisikal na sagupan sa malawa na buhangin ng ito, ang paligid ay dapat sanang magulo at puno ng gabakas ng paa. Ang desperadong pagpupumiglas ng taong tumatakas at ang mabigat na puwersa ng taong pumipigil dito ay dapat mag-iwan ng magulong bakas na parang dinaanan ng bagyo sa buhangin. Ngunit ang paligid ng lalaki ay masyadong tahimik. Ang natural na guhit ng hangin at alon ay nanatili at maliban sa bahagyang pagkakagusot ng kwelyo ng lalaki, walang anumang bakas ng alitan o pagkalatkat na makikita sa sahig. Walang bakas ngang matinding paglaban, ni walang bakas ng paangang sinumang nakmamadaling tumakas. Ang lugar ay nakakakilabot sa sobrang linis. Chief, walang pitaka, ID, cellphone o kahit anong gamit. Walang laman ang mga bulsa. Ulat ng pinakabatang investigador habang maingat na sinusuri ang paligid. Kumunot ang no ng team leader. Nakumbinsi siyang hindi ito simpleng aksidente ng isang lasing o biglang pangyayari. May isang taong sinadyang burahin ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Tahimik at malinis siyang itinumba at itinapon dito na parang naka-display. Hindi ito ang entablado, bulong ng team leader. Hindi dito nalagutan ng hininga ang lalaking ito. Bumaksak na ang konklusyon na sa ibang lugar na pinatulok ng walang hanggan ang biktima. Bago ito maingat na dinala sa dalampasigang ito gamit ang madaling araw kung saan walang tao. Ito ay hindi isang crime scene, kundi isang dumping site. Siguro'y tinapos ng salarin ang kanyang trabaho ng walang bakas sa kanyang sariling espasyo at maingat na inilipat ang lalaki sa laya ng may matinding pagkalkula. Marahil inasahan niyang lulunin ng dagat ang lahat ng ebidensya o sa kabilang banda, ito ay isang tahimik na mensahe na nais niyang ipakita sa iba. Ang inisyal na investigasyon na pulisya ay humarap na ngayon sa isang bagong yugto. Maingat na kumuha ang sokonam nga sample mula sa damit ng lalaki at sa buhangin sa paligid gamit ang tiyani. Ibinuhos ang lahat ng pagsisikap upang makakuha ng trace evidence. Agad na kumalat ang mga investigador sa kahabaan nega kalsada sa baybayin upang tukuyin ang lokasyon nega lahat nega JCTV sa lugar. Bakit kinailangang itapon ang lalaking ito sa malamig na buhanginan na kinuha ang lahat sa kanya at walang pagkakakilanlan? Ang anino ng taong nakpadala sa kanya sa huling paglalakbay na ito ay tiyak na nagtatago pa rin sa kung saan sa probinsyang ito, palihim na ngumingiti. Ngayon, ang unang gawain na naiwan para sa pangkat ng investigasyon ay alamin ang nawawalang pangalan ng tahimik na lalaking ito.
at hanapin ang totong entablado kung saan siya huling huminga. Unti-unti nang nawawala ang hamog at sumisikat na ang araw sa umaga, ngunit ang katotohanan ng kaso ay mas lalong lumulubog sa mas malalim na ulap. Ang nakakapigil hiningang habulan sa pagitan ng investigador na armado ng malamig na lohika at ng hindi nakikitang arkitekto na nagplanong ng perpektong krimen ay sa wakas nagsimula na sa dulo ng malalim at malamig na pasilyo ng PNP Crime Laboratory. Sumara ang mabigat na pintuang bakal. Hinaharangan ang lahat ng ingay mula sa labas. Sa ibabaw nga malamig na kumikinang na stainless steel na autopsy table, tahimik na nakahiga ang lalaking walang pangalan na natakpuan sa makapal na hamok na laya. Ang mga investigador na nagbantay sa lugar at ang forensic pathologist ay tahimik na nagkatinginan. Ito ang espasyo ng ganap na katotohanan kung saan walang puwang ang kasinungalingan. Inakala ng salarin na ibinaon niya ang lahat ng sikreto sa ilalim ng buhangin sa pamamagitan ng pagpapasara ng bibig ng lalaki ng tuluyan, ngunit sa mundo ng forensic science, ang tahimik na katawan ay nagbubunyag ng mas maraming kwento kaysa sa sinumang saksi. Tumutok ang ilaw sa maputlang balat ng lalaki, hiniwa ng scalpel ang hangin, at nagsimula ang maselan at sagradong proseso upang pakinggan ang huling pahayag na hindi na nasabi ng lalaki. Ang pinakamahalagang susi na dapat unang kumpirmahin ay isa lamang. Buhay ba at humihinga ang lalaking ito nang yakapin siyang dagat? O nasa malalim na pagtulog na siya noon, maingat ngunit determinado, tinunton ngang pathologist ang daanan mula sa respiratory tract ng lalaki hanggang sa kailaliman ng kanyang nga baga. Kapag ang isang tao ay huminga ng huling beses sa ilalim ng tubig, ang mga atoms o plankton na lumulutang sa tubig alat ay papasok sa daluyan ng dugo at mag-iwan ng bakas sa mga organo. Kung ang lalaki ay naglakat ng kusa patungo sa dagat ng laya o pinilit na lumunok ng tubig alat doon, tiyak na may partikular na plankton na makikita sa kanyang nga baga, puso at atay. Pagkatapos ng ilang oras ng walang pagod na pagsusuri ng mikroskopyo sa maliliit na selula ng tissue, inayos ng pathologist ang kanyang salamin at umiling sa mga investigador. Ang mabagang na lalaki ay masyadong malinis. Wala ni isang patak ng malat na tubig ng laya o kahit katiting na piraso ng marine life ang natagpuan. Ito ang napakahalagang sandali na nagpatunay na ang instinto ng team leader sa crime scene ay ganap na tama. Bago pa man siya mabot ng alon, sa isang ganap na kakaibang ikatlong lokasyon, ang lalaki ay pinuwersang ipadala sa kanyang huling biyahe ng ibang tao. Ang nakakakilabot na teorya na may kumuha ng buhay na lalaki at maingat siyang inilipat sa tahimik na dalampasigan upang magbalat kayo ay tumigas at naging isang perpektong katotohanan. Sumunod ang masigasig na paghahanap ng soko para sa micro-evidence. Gamit ang magnifying glass at special lighting, sinuri nila ang bawat hibla ng damit ng lalaki. Ang magabulsa na kanyang panlabas na damit ay inalisan, nagalaman ng walang natitirang alikabok, ngunit may isang maliit na puwang na hindi ganap na nakontrol na gasala rin sa ilalim ng ikalawang butones ng madilim na abong polo ng biktima, kung saan medyo napatit ang sinulid. Mayroong nakasiksik. Maingat itong kinuha gamit ang dulongang tiyan ni isang napakanipis, asul na hiblang ng ngilon. Hindi ito karaniwang sinulit na nahuhulog mula sa pangkaraniwang damit. Kahit sa unang tingin, matibay at magaspang ito, isang piraso ng industrial nylon tarp trapal na ginagamit sa pagtatali o pagtatakip ng malalaking kargamento sa mapabrika o pantalan. Ang asul at kakaibang piraso na ito na hinding-hindi makukuha sa karaniwang opisina o sa dalampasigan ay tahimik na itinuturo kung saan talaga ang tunay na entablado kung saan nalagutan ng hininga ang lalaki. Dito, lumitaw ang isa pang kritikal na saksi. Ito ay ang metal na analog wristwatch na nakasuot sa
kaliwang pulsong lalaki. Sa labas ay mukha itong pangkaraniwan, ngunit sa loob ng salamin ng relo may maliliit na patak ng tubig na nabuo. Sa proseso ng pagkahampas ng alon, pumasok ang tubig alat sa maliit na siwang at pinilit na ihinto ang paggalaw ng mekanismo nito. Ang humintong second at minute hands ay nakaturo ng eksakto sa alas 2:14 ng madaling araw. Ito ang sandali kung kailan unang nabasa ng malamig na tubig dagat ang lalaki at ang eksaktong oras kung kailan natapos ng salarin ang kanyang gawain at naglaho sa dilim. Para sa mga investigador na kailangang mahalungkat ng daandang oras ng CCTV footage, ang relong ito ay parang isang parola na umilaw sa gitna ng malawak at madilim na karagatan. Ngayon, ang saklaw ng paghahanap ay nagsimulang lumit sa paligid ng malinaw na timeline na alas 2:14 ng madaling araw. Ngunit may isa pang higanteng pader na nakaharang na hindi pa rin nare-resolba. Sino ang lalaking ito? Kinuha ng salarin hindi lamang ang pitakan ng lalaki, kundi ang lahat ng kapirasong papel na maaring magpatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Dagdag pa rito, dahil sa mahabang pagkakabilat sa tubig alat, ang madulungang 10 daliringang lalaki ay namamaga at kulubot na parang matagal na nababad sa banyo. Ang maridyas ng kanyang fingerprint ay ganap ng gumuho dahil sa tubig, kaya't impossible itong i-scan o lagyan ng tinta para makilala. Marahil ay maling inakala ng salarin na tuluyan nang inalis ng dagat ang name tag ng lalaki. Ngunit ang dedikasyon ng Philippine Forensic Science ay higit na mataas kaysa sa mababaw na kalkulasyon ng kriminal. Agad na nagumpisa ang mga SOCO personnel sa isang espesyal na proseso upang maibalik ang mga fingerprint na nakatago sa dermal layer sa ilalim ng kulubot na balat. Gamit ang heringgilya, maingat silang nag-inject ng isang espesyal na kemikal sa balat ng mga daliri upang maibalik ang orihinal na hugis at porma nito. Pagkatapos, idinaan ito sa ninhydrin solution na malakas na nagre-react sa amino acids para malinaw na lumitaw ang hugis na fingerprint na kulay ube. Sa mga nakakapigil hiningang oras ng paghihintay sa drying room upang mangyari ang chemical reaction, tahimik na nanigarilyo at nilunok ng mga investigador ang kanilang pagkainip. Paglaon, sa ibabaw ng papel na dumaan sa chemical treatment, ang natatanging fingerprint ng lalaki na inakalang nabura ng tubig ay malinaw na lumitaw na parang isang na-decode na password. Ang imahe ng fingerprint ay agad na ipinadala sa database ng Automated Fingerprint Identification System, AFIS, ng pambansang pulisya. Milyon-milyong data ng fingerprint ang dumaloy sa screen tulad ang talon habang ginagawa ang cross-matching. Nang tumas ang ugong ng server, isang berdeng salita na mateha ang malinaw na kumislap sa gitna ng screen. Ito ang sandali kung kailan natapos ang mahabang oras ng kawalan ng pangalan. Ang impormasyon ng lalaki na lumitaw sa monitor ay agad na nakpatalim sa mga mata ng maimbestigador. Panggalan, Carlos Mendoza, edad 34. Ang nakasulat sa linya ng kanyang propesyon ay malakas na tumama sa isipan ng investigasyon. Siya ay isang logistics operation supervisor sa isang malaking kumpanya sa Batangas International Port. Kumpanya ng logistics, malaking bodega at ang industrial nylon fragment na natagpuan sa buttons ng kanyang damit. Ang lahat ng mga piraso na parang mula pa noong una ay bahagi ng isang larawan ay nakakakilabot na nagtugma-tugma. Ang kasong ito ay hindi isang simpleng pagsabog na mosyon dahil sa galit o isang karaniwang away sa kalsada. Sa gitna ng lihim at malaking ekosistema ng industriyang iyon kung saan maraming container at kargamento ang dumadaan, malinaw na may nakita si Carlos na hindi niya dapat nakita o nadawit siya sa isang mapanganib na gulong ng sindikato. Itres niyo ang lahat ng kilos at ugnayan ni Carlos sa nakalipas na isang linggo, lalo na sa paligid ng bodega ng logistics sa Pantalan. Ang mababa at mabigat na utos ng team leader ay inilabas.
Ang mahakbang ng mga investigador ngayon ay tumalikod sa walang hamok na Laya Beach at nagsimulang gumalaw patungo sa malamig at malaking container yard sa Batangas kung saan walang patit na dumadaan ang nga truck. Alas 2:14 nging madaling araw, ang oras kung kailan uminto ang oras ni Carlos Mendoza. Ang tunay na panggangaso NGM may investigador na bumabalik sa oras na iyon ay nagsimula na. Sa modernong investigasyon, ang pinakamalupit at pinakanakakapagod na pagsubok ay hindi ang pisikal na labanan o habulan kasama ang kriminal. Ito ay ang walang hanggang labanan ng pasensya habang kaharap ang liwanag ng monitor sa isang masikip na opisina na walang sikat na araw. Nang makumpirma ang pagkakakilanlan ni Carlos at ang kanyang huling lokasyon ay lumiit sa paligid ng malaking logistic center sa Batangas Port, isang malawak na karagatan ng digital video ang bumungad sa pangkat ng investigasyon. Mula sa mga high-definition na security camera na nakatutok sa Laya, mga speed camera sa baybayin, at ang traffic control system ng dos-dosan ng kilometrong intersection papasok ng pantalan libu-libong oras ng video data na umabot sa daang gigabytes ang pumuno sa main server ng task force. Ilang araw at gabi na nanatiling sarado ang bintana ng opisina. Umasa ang maimbestigador sa murang kape at matapang na energy drink habang ang kanilang mamata ay namumula. Sa 1x speed, minsan 0.5x at 5x speed na pagplay sa black and white at color screens, ang paghahanap ng sinulit sa isang bulto ng buhangin ay formal nang nagsimula upang hanapin ang bakas ng multo na nagtago ng katotohanan. Ang pinakaunang piraso na dapat hanapin ay ang huling lokasyon ni Carlos. Kailangan nilang matukoy kung anong sasakyan ang ginamit niya patungong Laya Beach o kung paano siya tahimik na dinala roon. Agad na nagsagawa ng vehicle plate. Check ang team at hinalungkat ang mga automatic plate number recognition cameras na bumabalot sa buong Batangas. Sa pag-aaral ng malaking database, sa wakas ay may nahagip sila kinagabihan bago ang krimen. Ang lumang silver na sedan ni Carlos ay natagpuang nakaparada hindi sa Laya, kundi sa isang madilim na pampublikong parking lot na 2 kilometro ang layo mula sa pinangyarihan. Nang dumating ang investigador at nilagyan ng police line ang sasakyan, nanlamig na ang hangin sa loob nito. Mas kahina-hinala ang kalagayan sa loob. Ang paligid ng driver's seat ay napakalinis. Walang anumang bakas ng fingerprint o DNA, parang pinunasan ng chemical, at ang memory card ng dashcam sa unahan ay malinis nang tinanggal ng isang tao. Tinangkang palabasin ng salarin na nakmaneho si Carlos papunta roon, pumarada, at naklakat papuntang Bech sa Kabi. Ngunit ang halatang pekeng pagtakip na ito ay nagbigay ng mas malakas na kumpirmasyon sa mga pulis. Ito ay matibay na pruweba na si Carlos ay sapilitang isinakay o nalinlang na sumakay sa ibang sasakyan bago pa man o pagkababa niya sa kanyang sariling kotse. Mula sa madilim na parking lot kung saan iniwan ang kotse, bumuhos na parang talon ang mga CCTV footage mula sa lahat ng kalsada at eskinita sa loob ng 5 kilometer radius. Upang takpan ng blind spots na hindi inabot ng kamerang ang barangay, ang investigador ay kumausap sa mahigit 100 may-ari ng pribadong sasakyan na nakaparada sa lugar ng gabing iyon at nakiusap para sa kopya ng kani-kanilang dashcam. Sa tulong ng mamamayan, daan-daang iba't ibang anggulo ang nagsama-sama upang bumuo ng isang malaki at detalyadong time puzzle. Sa madilim na opisina kung saan kumikislap ang 12 ng monitor, tanging ang tunok ng mouse clicks at mabigat na pahinga ng mga pulis ang pumupuno sa katahimikan. Sa kanang itaas ng screen, ang oras ng pag-record ay umikot mula sa huling gabi bago ang pagkamatay ni Carlos hanggang sa madaling araw na iniwan ang katawan niya. Libu-libong inosenteng sasakyan ang dumaan sa screen. Mga taxi na may sakay na lasing, mga delivery rider at malalaking truck na papuntang Pantalan.
Sa kabila ng kakulangan sa tulog, tinitigan ng mga investigador ang screen ng daan-daang beses upang salain ang anumang kahina-hinalang galaw. At sa wakas, isang himala ang nangyari sa isang luma at malabong CCTV camera na nakatutok sa isang maliit na kalsada patungong Laya. Isang itim na malaking SUV na may napakadilim na tint ang tahimik na dumaan na parang multo. Ang nanginginig na daliring batang investigador ay itinuro ang gitnang monitor at sumigaw. Ang sasakyang ito ay iba ang galaw kaysa sa mga karaniwang driver sa gabi. Parang kabisado nito ang lahat ng lokasyon at anggulo ng kamera sa buong Batangas. Maingat nitong iniwasan ang maliliwanag na intersection at palihim na pinipili ang madilim at masisikip na eskinita. Ang mas nakpakilabot sa mga investigador na nag-analisa ng bawat frame ay ang matalino at malupit na paraan ng salarin para itago ang plaka. Tuwing dadaan sa tapat ng kamera, sinasadya nitong tumutok ng sobra sa sinusundang sasakyan, tailgating, o di kaya'y nagbubukas ng high beam papunta sa lente ng kamera para sumabog ang liwanag at mabulag ang pakilala sa plaka. Hindi ito isang simpleng pagtakas ng isang lasing na nakabangga. Ito ay isang maingat na pinlano at malamig na taktika ng pag-atake ng isang halimaw na walang awa. Agad na tinukoy ng team leader ang itim na SUV bilang prime suspect vehicle at isinama ang video analysis experts ng Camp Crame upang ituan ang lahat ng puwersa. Gamit ang digital forensics, pinalinaw nila ang pixels at gumamit ng maliliit na gasgas sa bumper, anggulo ng fog lights at hugis ng custom rims upang iduktong ang galaw ng sasakyan. Pagkatapos ng matinding paghahanap, nakumpirma ang eksaktong oras na nawala ang itim na SUV mula sa huling kamera na pinakamalapit sa Laya. Ang oras ay 1:50 gram madaling araw. Tahimik na pumasok ang sasakyan sa isang blind spot na walang kamera malapit sa boardwalk kung saan makapal ang hamog. At dun, lumipas ang nakakapigil hiningang 40 minuto ng katahimikan. Pagsapit ng 2:30 ng madaling araw, muling lumitaw ang malaking sasakyan sa ibang kamera sa kalsada palabas ng bayan at mabilis na tumakas. Nanlamig ang likod ng team leader at ng mga investigador na nanonood sa timecode ng CCTV. Balot ng katahimikan ang kwarto. 1. 50 ng madaling araw ang pagpasok. At 2. 30 ng madaling araw ang pagtakas. Sa gitna ng 40 minutong pananatilingang salarin doon, nakaipit ang oras na pumukaw sa kanila sa autopsy room. Ang relong huminto eksakto sa alas 2:14 ng madaling araw. Ang lahat ng nakakalat na ebidensya ay naglok sa isa't isa na parang isang perpektong makina. Si Carlos ay isinakay sa madilim na likuran ng SUV habang tulok na ng malalim at nang pumalo ang oras sa 2:14. Maingat siyang inihiga sa malamig na buhangin. Ngayon, ang paraan at ang eksaktong timeline ng krimen ay napatunayan na ng siyensya. Ngunit upang malaman kung ano ang kinalaman ng driver sa biktima, kailangan nilang ibalik ang naburang nakaraan ni Carlos. Sa modernong investigasyon, ang pinakamahalagang saksi ay hindi ang bibig ng tao. Ang memorya ng tao ay nagbabago at madaling mabaluktot dahil sa takot o interes. Ngunit ang malamig na digital data ng 0 at 1 ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ang silver na sedan ni Carlos, ang cellphone na Maingat, na itinago sa ilalim ng trunk mat ng sasakyang ito ay ang Pandora's box ng investigasyon. Ninakaw ng salarin ang lahat sa bulsa ni Carlos, ngunit hindi niya inasahan ang pangalawang work phone na palihim na itinago ng biktima sa loob ng kotse para sa emergency. Ang laboratorio ng PNP Anti-Cybercrime Group, ACG, ay gumana ng walang tigil upang i-decode ang tahimik na gadget na ito. Ang pagpasok sa memorya ng basag na cellphone na may passcode ay puno ng tensyon. Kung sakaling nasira ang cellphone na ito, siguradong mahihirapan sila
Gumamit ng mataas na teknolohiya ang mga forensic analyst upang tanggalin ang memory chip mula sa motherboard at dahan-dahang binuhay ang data gamit ang maliit na kuryente. Pagkatapos ng daan-daang oras ng nakakapagod na trabaho, bumuhos ang mga code at deleted cache data sa monitor. Isang kakaibang numero sa call log ni Carlos ang malinaw na umilaw ng pula. Ito ay isang tawag kinagabihan bago ang krimen, eksaktong 11:30 ng gabi. Tumagal lang ito ng 45 segundo, ngunit sapat na iyon upang baguhin ang tadhana ni Carlos. Nadismaya ang pulisya nang makitang ang numero ay isang unregistered prepaid SIM, burner phone, na nabibili lang sa tabi-tabi. Pagkatapos matanggap ang tawag mula sa multong numero, nagmadaling magbihis at umalis ng bahay si Carlos. Naisip kaya niya na ito na ang bulong ng demonyo na magdadala sa kanya sa huling hantungan. Alam ng pulis na ang 45 segundong tawag na ito ang patibong na nakpalabas kay Carlos sa kanyang bahay. Dahil nakuha na ang call log, gumamit ang pulisya ng mas malaking lambat, ang Cell ID data analysis ng cell towers. Hanggat bukas ang cellphone, palagi itong kumokonekta sa pinakamalapit na cell tower at nagiwan ng digital na bakas sa hangin. Ipinlot ng analis ang galaw ng cellphone sa mapa ng Batangas. 11:30 ng gabi, nahagip ito malapit sa kanyang bahay. Pagkatapos, mabilis na lumabas ang sasakyan niya mula sa Maingay na syudad papunta sa madilim na highway kung saan walang streetlights. Tila walang alinlangan at papunta lamang sa isang direksyon ang sasakyan. At pagsapit ng hating gabi, huling kumislap ng malakas ang signal sa isang abandonadong warehouse district malapit sa Batangas Port bago tuluyang nawala na parang sadyang tinanggal ang baterya. Ang puntong iyon kung saan naputol ang pulang linya, sa mapa doon ang huling tinapakan ni Carlos bago sumakay sa SUV ngang multo. Ang malamig na katotohanan na itinuturo ng sul na nylon fiber sa morgue ay ganap na nakumpirma ng digital data. Nakumbinsi ang mga investigador na ang warehouse na ito ay hindi simpleng lugar ng pakikita, kundi isang perpektong slaughterhouse para burahin ang isang tao ng walang bakas. Ngayon, lumipat ang tanong mula sa saan patungo sa bakit upang alamin ang sikreto kung bakit siya pumunta roon. Maingat na inimbestigahan ng CEDG ang kumpanya ni Carlos at ang mataong nakapaligid sa kanya. Sa likod ng pagiging simpleng supervisor, anti-anting lumabas ang isang malaking itim na puyo na tubig. Kumausap ng mga impormante at mga manggagawa sa pantalan ang mga pulis. Ang mga pahayag na nakuha nila mula sa mga takot na impormante ay nakakabigla. May usap-usapan tungkol sa napakalaking bulto ng espesyal na kargamento, droga, shabu, na ipinasok sa Batangas ngunit biglang nawala na parang bula. Ito ay maputing kargamento na milyon-milyon ang halaga na hindi dumaan sa customs at idinadaan lamang sa gabi. Ito ay kayamanang hindi mahahawakan ng ordinaryong tao sa buong buhay nila. Ngunit isang pagkakamali lang ay buhay ng buong pamilya ang kapalit. Si Carlos pala ang middleman na namamahala sa palihim na paggalaw ng puting kargamentong ito. Ngunit isang linggo bago ang krimen, nasira ang sistemang ito. Ang bulto-bultong kargamento na nakakahalaga ng malaking praay biglang nawala mula sa bodega. Dahil sa malaking pagkalugi, umapaw ang galit ng mga boss sa itaas. Walang salitang patawad sa mundo nila. May isang kailangang menagot at magbayad ng buhay at nagsimula na ang countdown. Base sa investigasyon at kwento ng mga kapaligid sa kanya, si Carlos ang tumanggap ng pinakamatinding pressure dahil sa nawawalang kargamento. Sunod-sunod ang mga anonymous na banta sa tawag at pagmamanman, kaya't nagpakita siya ng matinding pagkabalisa at noong araw bago ang krimen,
tinangka niyang i-withdraw lahat ng pera niya sa bangko para tumakas. Dahil naipit sa kanto, malaki ang posibilidad na nakipagkasundo si Carlos sa ibang tao gamit ang mas malaking sikreto ng sindikato para iligtas ang sarili niya. Maaring alam niya kung nasaan ang kargamento o alam niya kung sino talaga ang nagnakaw nito, ngunit hindi pinalampas ng nga halimaw ang mababaw niyang plano. Ang tawag mula sa burner phone ng 11:30 ng gabi ay malamang isang matamis na kasinungalingan para ibalik ang kargamento o isang pagbabanta sa buhay ng kanyang pamilya. Dahil sa takot at desperasyon, nagkamali si Carlos at pumasok sa bibig ni Galeon. Ang naghihintay sa kanya sa madilim at abandonadong bodega ay hindi isang lamesa para sa negosasyon, kundi isang malamig na tiket papunta sa walang hanggan para patahimikin siya. Ang lokasyon ng kargamento at ang walang katapusang kasakiman na nakapaligid dito ay sa wakas ay lumutang. Ang malagim na pagbagsak ng isang lalaking lumalaban para mabuhay at ang malupit na plano ng arkitekto na sumagasa sa kanya. Muling idineploy ang team sa warehouse district na itinuturo ng cell tower data. Sa gitna ng dilim ng gabi, maingat na naganap ang mga investigador gamit ang mga flashlight sa pagitan ng mga lumang gusaling na puno ng damo. Nangangamoy alikabo at maalat na hangin mula sa dagat. At sa harap ng isang nakasarang bakal na pinto kung saan huling namatay ang signal ng cell tower, natagpuan nila ang isang kritikal na ebidensya. Sa ilalim ng pinto, may maliliit na piraso ngasul na industrial nylon tarp na eksaktong kapareho nakita sa autopsy, na inililipat ng hangin. Sa senyas ng team leader, pwersahang binuksan ng nga pulis ang mabigat na bakal na pinto na lumikha na nakakakilabot na tunok bago iluwa ang dilim sa loob. Pagilawang flashlight sa walang lamang bodega, agad na nalaman ng nga investigador. Magulo ang alikabok sa sahig na parang may kinaladkad at sa isang sulok ay may mga lubid at punit na piraso ng nylon tarp. Ito ang tunay na pinangyarihan ng krimen kung saan naramdaman ni Carlos ang matinding takot at pilit siyang pinatulog. Dito tinapos ng salarin ang lahat ng trabaho bago isakay si Carlos sa itim na SUV para itapon sa Laya Beach bilang isang nakakakilabot na rehearsal. Habang sinusuri ang crime scene, tinukoy ng mga profiler at pulis ang pinakakahina-hinalang tao mula sa listahan ng mga kaibigan at kasamahan ni Carlos. Ang taong pinakamalapit sa kanya sa pag-asikasong puting kargamento at ang taong pinakamakikinabang sa pagkawala nito. Sa labas ay para silang makapatid ni Carlos. Ngunit sa mata ng mabatranong pulis, malinaw nilang nakikita ang malamig na dilang ahas sa likod ng pagkakaibigang iyon. Ngayon, lahat ng pisikal at digital na ebidensya ay tumuturo sa taong iyon. Ang nawawalang kargamento, ang malamig na bangkay ni Carlos at ang humintong oras sa kanyang relo. Nabuo na ang lambat upang paupuin sa malamig na silya ng interrogation room ang nasa sentro ng misteryong ito. Ang mapagmataas na plano ng salarin na magtago sa likod ng pagiging inosente ay unti-unting madudurok sa harap ng forensic science at dedikasyon ng mapulis. Mabigat at madilim ang hangin sa interrogation room ng CIDG. Ang masikip at walang bintanang kwartong ito ay inilawan lang ng isang bumbilya sa itaas ng malamig na lamesang bakal. Sa likod ng way mirror, nakatitigang matatalim na matang mga investigador. At ang pulang gilaw ng recorder sa gitna ay kumikislap na parang tibok ng puso. Dito hinihimay ang lahat ng kasinungalingan. Sa wakas, ang pinaghihinalaan sa likod ng pagpatay sa Laya ay pinaupo sa silyang ito. Ang pangalan niya ay Paolo Domingo, isang kababata ni Carlos at ang pinakamalapit niyang business partner sa Port Logistics. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Paolo, mukha siyang isang kapatid na nalunod sa matinding pagluluksa. May balbas na hindi naahit, namumulang mata at mukhang puyat ng ilang gabi. Pagupo niya,
Tinakpan niya ang kanyang mukha at humagulhol na parang hayop. Nanginig ang kanyang nga balikat na tila hindi niya matanggap na ang kaibigan na itinuring niyang kakampi ay namatay sa ganitong brutal na paraan. Habang pinupunasan ang luha gamit ang tissue na inabot ng pulis, nagmakaawa siya na bigyan ng hustisya ang kanyang kaibigan. Masyadong natural ang kanyang pag-arte na kahit sino ay maawa. Ngunit ang lugar na inuupuan niya ay hindi entablado para sawa. Mula sa kabilang gilid ng salamin, ang tingin ng profiler kay Paulo ay kasing lamig ng yelo. Kapag nag-isip ng malalim na kasinungalingan ang utak, automatiko itong nakakaranas ng overload at lumalabas ito sa maliliit na senyales sa katawan, micro-expressions. Napansin ng profiler ang pagkang-iyak ni Paulo. Kahit nakukunwari siyang umiyak ng malakas, palihim siyang nakatingin sa reaksyon ng mapulis sa pagitan ng kanyang madaliri. Kahit kunwari matindi ang kanyang emosyon, ang kanyang pakingga ay nakakakilabot sa sobrang kalmado at pantay. Hinding-hindi magiging ganyan kakalma ang paghinga ng taong tunay na nawalan ng mahal sa buhay at nawala sa katinuan. Ang kalungkutan ni Paulo ay bahagi lamang ng isang maingat at perpektong script. Ibinaksak ng investigador ang ilang litrato sa lamesa. Ang asul na nilontar mula sa bodega sa Batangas at ang madokumento tungkol sa nawawalang milyon-milyong kargamento. Sunod-sunod ang mga matatalim na tanong na parang patalim nang tanungin tungkol sa pressure kay Carlos sa nawawalang kargamento. At sa ginawa niya noong gabing iyon, nagbago ang ugali ni Paulo. Nawala ang luha at biglang tumalim ang kanyang nga mata. Sumandal siya at biglang naging kalmado at malinaw ang boses na parang hindi siya umiyak kanina. Sinabi niyang wala siyang alam sa trabaho ni Carlos at ang pakawalan ng kargamento ay pakakamali ni Carlos at wala siyang kinalaman dito. Para siyang naginsayo ng daang beses. Walang ni isang segundong pag-alinlangan sa kanyang sagot. Masyadong perpekto kaya amoy na amoy ang pagiging peke. Alam nga pulis na kinabisado niya ang lahat ng isasagot. At sa wakas, inilabas ni Paulo ang kanyang pinakamatibay na panangga, ang kanyang alibi. Nang tanungin siya kung nasaan siya alas 2:14 ng madaling araw, ang oras kung kailan pinatay at itinapon si Carlos sa laya, ngumiti pa ng bahagya si Paulo. Sinabi niyang nung gabing iyon, dahil sa stress, nagisa siyang umiinom sa isang high-end VIP lounge bar sa Lipa City. Oras 1:00 AM hanggang 3:00 AM. Igit niya na nandun siya buong oras sa sikat at maingay na lugar na iyon na maraming CCTV. Sinabi pa niya na tiyak na nakikilala siya ng mga waiter at manager dahil sa suot niya at hinamon ng mga pulis na surya nito. Ginamit niya ang pisikal na imposibilidad na makapunta siya sa dalawang lugar ng sabay para ipitin ang mga pulis. Agad na pumunta ang thidge sa bar sa Lipa para mag-imbestiga. Ang magkwento ng waiter ay nakakatakot na sumakto sa kwento ni Paulo. Naalala ng waiter ang isang lalaking nakasuot ng limited edition na leather jacket na mag-isang umiinom ng alak sa VIP booth at sigurado siyang si Paulo iyon. Ang nagbaon ng pako sa kabaw ngayang high definition na CCTV sa bar. Sa video, nakita ang isang lalaking pumasok ng 1:00 AM at umupo sa sulok na katalikod. Kaparehong-kapareho ang hugis ng katawan ni Paulo at suot ang saktong limited edition na leather jacket. Ang lalaki ay nanatiling nakayuko habang umiinom hanggang lakpas 3:00 AM bago tumayo at lumabas. Dahil sa timecode na video at sa mga saksi, ito ay isang perpektong alibi na walang butas. Sa oras na pinapatay, si Carlos sa malamig na buhangin ng laya na patunayan na si Paulo ay nasa ilalim ng makukulay na ilawng bar. Tinitigan ng nga pulis ang video ng paulit-ulit ng may kunot sa no, kahit na may malinaw na ebidensya. Ang instinto ng nga veteranong pulis ay nagbabala. Walang perpektong krimen,
Kaya't imposibleng makkaroon na kanitong perpektong alibi na walang kahit anong dumi. Ang oras sa totoong buhay ay laging may margin of error. Ngunit ang alibi ni Paolo ay parang sinukat ng ruler para eksaktong sumalungat sa timeline ng pulis. Tulad ng sinabi ng profiler, kung ang iyak niya ay peke, ang alibi niyang ito ay malamang isang grandiosong ilusyon na maingat na plinano para linlangin ang investigasyon. Ang lalaki ba sa monitor na laging nakayuko at nakatalikod ay talaga bang si Paolo? O isang anino na pinaswat ng kanyang damit para mabuhay sa oras niya? Ang perpektong script ay guguho mula sa pundasyon kapag nakahanap ng kahit isang butas. Kailangan na nilang pumasok sa mundo ng micro-evidence upang basagin ang pananggang ito. Hindi kinukonsinti ng siyensya ang kasinungalingan at ang katotohanan ay laging nag-iwan ng bakas. Muling nagsimula ang tahimik na gantingam nga pulis para sirain ang mapagmataas na bitag ni Paolo. Ang perpektong alibi ay kadalasang ibang pangalan lang para sa isang nakamamatay na kasinungalingan. Ang mata at memorya ng tao ay madaling malinlang ng magandang pag-arte, ngunit ang lenteng ng siyensya ay hindi kailanman nagpapatinag. Kumbinsido ang mapulis na ang CCTV mula sa bar ay isang patibong ni Paolo. Ang lalaki sa video ay laging nakayuko at inilihis ang atensyon gamit ang sikat na leather jacket. Kumuha agad ng search warrant ang task force para sa tinitirhang tsondo ni Paolo at sa kanyang ginagamit na itim na SUV. Dahil sa mataas na sansang sirain ang ebidensya, pagbaba na utos na korte, akat na sumukot ang soko at makaarmadong pulis sa basement parking. Sa pinakamadilim na sulok ng parking lot, nakaparada ang itim na SUV. Ang multong sasakyan mula sa CCTV ay nakpakita na sa wakas. Pagbukas ng pinto, hindi amoy ng karaniwang tao o car freshener ang sumalubong sa kanila. Ang matapang at nakakasulasok na amoy ng matapang na chemical, bleach at solvents ang pumuno sa hangin. Ang loob ng kotse ay nakakakilabot sa sobrang linis, parang bagong labas sa tiyasa. Ang leather seats ay kumikinang sa chemical at walang kahit isang hiblang ng buhok o alikabok sa carpet dahil nafatsuom na itong maigi. Kahit sa paggamit ng luminol para maganap ng dugo o lawe, walang natakpuang bakas. Matapos itapon si Carlos, ginamit ni Paolo ang matapang na chemical upang literal na i-disinfect ang sasakyan at burahin ang lahat ng pisikal na ebidensya. Sa ordinaryong investigasyon, wala na silang makukuha rito. Nakakamangha ang pagiging maingat ng salarin. Ngunit ang kayabangan ng kriminal na inakala niyang nabura na niya ang lahat ay madudurog pagkaharap ang walang-awang mikroskopyo ng forensic science. Gumamit ang SOCO ng alternate light sources, ALS, at special micro-vacuum cleaners. Pumasok na sila sa mundo ng micrometer, ang pinakamalit na universo kung saan nagtatago ang katotohanan. Inangat ng mga operatiba ang floor mat at walang-awang hinigop ang hindi nakikitang alikabok sa mga singit at riles ng upuan ng pasahero. Naniwala silang kahit nalinisan ang ibabaw, hindi mapapatay ng kemikal ang microparticles na sumiksik sa kalobluban ng tela. Ang dust bag ay agad na dinala sa laboratorio ng PNP sa Camp Crame. Ang makemis na nakasuot ng puting lab coat ay maingat na hiniwalay ang alikabok at dumi gamit ang tiyani sa gitnang katahimikan. At pagkatapos ng ilang oras ng nakakapagod na pagsusuri, dalawang kritikal na ebidensya ang lumitaw ng buwa mula sa matapang na amoy ng kemikal. Ang unang piraso ay maliliit na butil ng buhangin, nakuha mula sa malalim na singit ng pedal sa passenger seat. Hindi ito ordinaryong alikabok sa syudad, kundi may malinaw na mineral na istruktura ng dagat. Kinumpara ng chemist ang buhangin sa geological database. Ang grasyon na quartz, feldspar, at malilit na durog na kabibe ay 100% na tumugma sa natatanging buhangin na Laya Beach.
Hinding-hindi ito makukuha sa normal na pagmamaneho sa syudad o sa car wash. Ito ay tatak na hindi mabubura mula sa swelas ng sapatos ng taong tumapa sa malamig na buhangin ng laya ng madaling araw na may hamog. Ang pangalawang piraso ay mas nakakapangilabot. Nakasiksik sa loob mismo ng seatbelt buckle ng passenger seat isang napakanipis na asul na hibla. Sa mata, mukha lang itong ordinaryong alikabok, ngunit nang palakihin ng daang beses sa mikroskopyo, pamilyar na pamilyar ito sa mga investigador. Ito ay 100% na kapareho, pati na sa chemical na komposisyon, ng industrial nylon top na nakuha sa butones ni Carlos Samuga. Ang mismong asul na trapal na ginamit pangbalot sa puting kargamento na nakalat din sa abandonadong bodega kung saan namatay si Carlos. Natagpuan ito sa loob mismo ng kotse ni Paolo na pinunasan ng kemikal. Ito ang hindi matitinak na pisikal na patunay na ang kotse ni Paolo ang ginamit na karo upang ilipat si Carlos sa laya. Hindi nagsisinungaling ang kanyang kotse. Kasabay nito, ang PNP Anti-Cybercrime Group ay naghahanda ng huling bomba na dudurok sa pinagmamalaking alibi ni Paolo. Ito ay ang masusing gait analysis, pagsusuri sa paglalakad, sa lalaking nakajacket sa CCTV ng bar. Ang paglalakad ng tao ay may natatanging biomechanical features katulad ng fingerprint o iris. Ang habang ng hakbang, ang gulo ng pagliko ng kasukasuan, pag-indayong ng braso, at center of gravity ay hindi kayang gayahin kahit magpalit ka pa ng damit o yumuko. Pinaksama at kinumpara ng mga analis ang lumang video ni Paolo nang maglakad ito sa istasyon noon at ang CCTV sa bar gamit ang 3D skeletal modeling program. Ang resultang iniluwang dalawang pinakpatong na skeleton data ay nakakagimbal. Pareho ang suot at hugis ng katawan, ngunit ang buto at kalamnan na gumagawa ng galaw ay pag-ari ng ibang tao. May lumang injury si Paolo sa kaliwang balakang kaya medyo tabingi at walang simetriya ang kanyang paglalakad. Ngunit ang lalaking naglalakad sa bar ay perpektong pantay na parang makina. Mula sa taas, pag-ikot ng balikat at lalo na ang impact distribution kapag tumatama ang sakong sa sahig, lahat ay hindi tumugma. Ang grandiosong kasinungalingan ay pinunit ng siyensya. Ang lalaking magdamag na uminom sa video ay hindi si Paolo. Kumuha siya ng isang lalaking kasing katawan niya at palihim siyang binayaran upang iswot ang kanyang leather jacket at pinaupo siya sa bar upang magsilbing perpektong alibi sa harap ng dose-dose ng CCTV. Ito ang nangyari habang ang totoong si Paolo ay nasa madilim na bodega, pinapatay si Carlos at inililipat siya sa malamig na buhangin ng laya, gumuho na ang lahat. Ang malit na buhangin, ang hiblang nylon at ang paglalakad na nakatatak sa buto na hindi kailanman mananakaw. Ang malamig na scalpel ng forensic science ay tumpak na hiniwa ang pusong alibi ni Paolo. Ang pananggang inakala niyang hindi masisira ay naging pinakamabigat na posas na gagapos sa kanya. Dahil gumuho na ang kanyang pader ng kasinungalingan, ang na-corner na kriminal ay unti-unti nang nasasakal sa sarili niyang patibong. Binalikan namga investigador sa zipang buka ni Paolo na nakangjiti sa interrogation room. Gaano naging katawa-tawa at kawa-awa ang kanyang kumpiyansa sa harap ng siyensya. Hindi porke nabura mo ang nakikitang ebidensya ay mabubura mo na ang alaala ng krimen. Naalala ng malamig na hangin ng laya ang huling hininga ni Carlos at ang buhangin doon ay kumapit sa paanan ng kriminal para tugisin siya hanggang dulo. Ang lambat ng CG ngayon ay unti-unti at nakamamatay na sumasara para kainin ang biktima na wala ng matatakbuhan. Kapag sumisikip na ang lambat, ang unang nagre-react ay ang instinto na corner na hayop. Mabilis na naramdaman ni Paolo na ang kanyang planadong alibi ay pinupunit na forensic science.
Mula noong haluhugin ng pulisya ang kanyang itim na SUV, naramdaman niyang naging mabigat at malamig na ang hangin sa paligid niya. Kahit ang pulang ilawng delivery truck na dumadaan sa labas ng bintan ng kanyang tsondo ay parang nakatutok na searchlight ng mapulis at sa tuwing lalabas siya parang may nakatitik at nakbabantay na investigador sa kanya. Naramdaman niyang ang perpektong pagtatapon niya kay Carlos Salaya ay bumabalik na parang isang matibay na lubid na unti-unting sumasakal sa lig niya. Bilang isang taong sanay sa madilim na mundo, alam niyang oras na lang ang hihintayin bago mapagtagpi-tagpi ng pulisya ang buhangin, nylon fiber, at ang guide analysis mula sa bar. Kung mananatili siya para lumaban, hinuhukay lang niya ang sarili niyang libingan, kaya't pinili niya ang pinakamatinding plano ng pagtakas. Susunugin niya ang lahat ng bakas at alis para sa isang mahabang bakasyon na walang balikan. Ang kanyang sumunod na kilos ay nakmamadali parang asong hinahabol. Ngunit maingat at kalkulado pa rin. Para iwasan ang tracking radar ng pulis, binali niya ang lahat ng SIM card ng burner phones niya at finlush sa inidoro. Pagkatapos, ang malaking pera mula sa ibinentang puting kargamento dahil na solo na niya ito pagkamatay ni Carlos, ay nagmamadali niyang inilipat sa iba't ibang dummy bank accounts at mabilis na kinonvert sa untraceable cryptocurrency o virtual money. Labas-pasok siya sa V-plane ng nga bangko at palihim na money changer sa Maynila upang kumuha ng cash na hindi kailangan ng ID. Ang huling pinindot niya sa kanyang smartphone ay isang one-way ticket papunta sa isang bansa sa Southeast Asia na walang extradition treaty mula sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, isang flight na walang return date na nangahulugang tuluyang paglaho. Hawak ang peking ID at malaking bagahe na puno ng pera. May halong matinding takot at kayabangan ang ngiti ni Paulo. Iniisip niyang kapag nakatakas siya sa pulisya ng Pilipinas, masosolo na niya ang yaman at makakabuo na ng sariling kaharian. Ngunit ang lahat ng desperado niyang kilos ay kitang-kita na ang Batangas CIDG na parang isdang lumalangoy sa malinaw na aquarium. Base sa pagsusuri ng profiler, sigurado silang tatakas palabas ng bansa ang suspek. Kaya palihim nilang hindi muna inilabas ang Hold Departure Order, HDO, upang bigyan siya ng ilusyon na ligtas siyang makakapunta sa airport, isang patibong ng reverse psychology. Hahayaan siyang makarating sa airport at doon siya dadakpin sa mismong immigration. Layunin nitong mahuli siya kasama ang lahat ng pera na magagamit bilang matibay na ebidensya ng motibo sa korte na hindi na niya matatakasan. Nang sumakay si Paulo sa taxi papuntang Slex, may tatlong sasakyan ng maimbestigador na nakadiskiseng private cars at delivery vans na palihim na sumusunod sa kanya na parang mga anino. Walang sirena o nakakasilaw na wangwang sa madilim na highway. Tanging mata sa pulang ilaw ng sinusundang taxi, ngunit sa loop ng sasakyan ng nga pulis. Ang tensyon ay mas matindi pa sa anumang action movie. Pawis na pawis ang kamay ng team leader na nakahawak sa radio at matalim na parang agila ang tingin ng mga pulis. Target vehicle nasa 120 km, hasa Slex northbound. Huwag kayong magpahalata. Panatilihin ang distansya at magpalitan kayo ng pwesto. Ay escort niyo siyang parang VIP hanggang Naya, Terminal 3. Tandaan, ang bakasyon ng demonyong yan ngayon ay hindi sa airport, kundi sa pinakamalamig na kulungan ng istasyon natin. Pagkatapos ng nakakapigil hiningang habulan, tumigil din ang taksi sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng Naya Terminal 3. Ibinigay ni Paulo ang pera at pumasok sa revolving door. Naging magaan ang kanyang hakbang at nawala ang takot. Kahit lakpas ng hating gabi, sa dami nga turistang nag-iingay, naramdaman niyang tuluyan na siyang nakawala sa pagmamanman ng pulis.
Nanginginig sa tuwa ang kanyang daliri nang i-print niya ang boarding pass sa self-service kiosk. Kahit lumingon pa siya, puro pagod na turista at busy na staff lang ang nakita niya, walang kahina-hinala. Akala niya ibinaon na niya ng tuluyan sa malamig na hangin at buhangin ng laya ang nakakakilabot na katotohanan ni Carlos at nakikita na niya ang miraga ng kanyang kaharian. Iniisip niya na kapag nakalakpas siya sa security check sa harap niya na 10 metro na lang ang layo, hindi na siya maabot ng mga pulis o ng siyensya. Lumakat si Paulo nang magaan at napasipol, pahawak ang passport at boarding pass. Nang pumila siya sa dulong security check, ang paghinga niya ng malalim ay nagpapakita ng kaluwagan ng isang taong nabitawan na ang lahat ng kasalanan. Dahan-dahang lumabas ang ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, kung kailan pinakamataas ang kanyang kayabangan at akalang natalo na niya ang siyensya, biglang nag-iba ang hangin, tila nanigas na parang yelo ang paligid. Isang malaking anino ang tahimik na lumapit sa kanyang likuran at mabigat na dumagan sa kanyang balikat. Wala ni isang segundong ibinigay para lumingon at intindihin ang sitwasyon. Isang kamay na kasing tigas, ng bato at kasing lamig ng yelo ang mahigpit na kumapit sa kanyang balikat. At isang mababa at nakakatakot na boses ang pumasok sa kanyang tainga na nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa kanyang katawan. Paulo Domingo, nakakalungkot man na pigilan ang bakasyon mo, pero kailangan mo nang i-cancel ang flight mo ngayon din. Gulat at punong takot na lumingon si Paulo, at ang nakita niya ay ang mamatatalim at galit na mata na team leader at mga investigador na nakamarangha bilang ordinaryong pasahero at sumusunod sa kanya. Ang nakangiti niyang mukha ay biglang nag-iba, nangiwi at nanginig sa takot, sa panik. Pilit niyang hinawakan ang bag na puno ng pera at nagpumiglas, ngunit mas mabilis at mas malakas ang mapulis na ilang araw at gabi na siyang hinahunting. Agad na binali sa kanyang likod ang dalawa niyang braso at ang malamig at kulay pilak na posas ay walang awang isinuot sa kanyang pulso na umalingaw-ngaw sa buong lobing ng naya. Click! Ang tunog ng bakal na iyon ay sumira sa lahat ng pangarap niyang imperyo ng pera at perpektong pagtakas. Paulo Domingo, inaaresto kita bilang prime suspect sa pagpatay kay Carlos Mendoza. May karapatan kang manahimik. May karapatan kang kumuha, abogado. Ano man ang sabihin mo ay maring gamitin laban sa iyo sa korte. Ang malamig at mekanikal na pagbasa ng Miranda rights ay bumaon sa kanyang tainga sa gitna ng ingay ng airport, tulad ng pagguho ng kanyang pinagmamalaking alibi sa harap ng forensic science. Ang tiket niya na inaakala niyang daan patungo sa kalayaan ay hindi nakatakas sa mapanuring mata ang maimbestigador. Sa harap ng gulat na tingin ng maraming pasahero, si Paulo ay nakayuko at kinakaladkad palayo, tuluyan nang nawala ang maangas na mukha na naglalakad papuntang security check kanina. Isa na lang siyang kaawa-awang hayop na nahulog sa sarili niyang patibong. Ang one-way ticket na mahigpit niyang hawak ay lukot na nahulog at naiwan sa sahig ng airport. Ngayon, ang sasakyan niya ay hindi eroplanong lilipat papuntang Southeast Asia, kundi ang convoy ng mga pulis na babaktas sa gabi pabalik sa pinakamalamig na interrogation room sa Batangas Provincial Police Office. Ang nakakakilabot at mahabang tagwan na nagsimula sa hamog ng Laya Beach ay mabilis na tumatakbo patungo sa malamig nitong pagtatapos. Ang pangarap na walang hanggang kalayaan sa ilalim ng liwanag ng airport ay nagtapos din sa pinakamalamig at pinakasaradong kwarto sa mundo, sa masikip na interrogation room ng CIDG. Ang Paulo na ilang araw lang ang nakalipas ay nagkunwaring umiyak at nagluluksa, ay muling napaupo sa malamig na silyang bakal. Ngunit ngayon nakaposas na ang kanyang makamay at ang kanyang maskara ng kayabangan ay basag na at nakalat sa sahig.
Sa kwartong walang bintana, tanging tunog lang ng orasan at mabigat na pahinga ni Paolo ang naririnig. Wala na siyang alibi, wala na ang pera, at wala na ang tiket patungong ibang bansa. Ang naghihintay na lang sa kanya ay ang paharap sa sarili niyang kasalanan at ang ganap na pag-iisa. Bumukas ang bakal na pinto, pumasok ang team leader at isa pang pulis na walang emosyon at umupo sa harap niya. May bitbit na makapal na brown envelope ang team leader. Walang sigawan o pananakot na pagampas sa lamesa. Sa halip, isang katahimikang kasing lamig ng yelo ang nagpatalim sa hangin sa kwarto. Walang imik na binuksan ng team leader ang envelope at dahan-dahang inilapag sa lamesa ang mapapeles at litrato. Ito ang mga malamig na katotohanan na inakala ni Paolo na nabura na niya noong gabing iyon na ngayon ay binuhay ng siyensya para magsilbing death sentence niya. Noong nilinis mo ang kotse mo gamit ang matapang na kemikal, siguro inakala mo na nawala na lahat ng bakas no, ang mababa at tuyong boses ng team leader ang bumasag sa katahimikan. Ang unang inilapag sa lamesa ay ang report ng crime lab, ang mamikro-evidence mula sa ilalim ng passenger seat. Ipinaliwanag ng team leader na ang maliliit na buhangin ay hindi alikabok sa syudad, kundi tumutugma sa quartz at kabiban ng Laya Beach. Ipinakita niya kung paano kumapit sa swelas ni Paolo ang buhangin pagkatapos niyang itapon ang bangkay at kung paano ito nanatili para sirain ang kanyang alibi. Nagsimulang manginig ang mata ni Paolo sa matinding takot. Sunod na itinapon sa lamesa ang ikalawang litrato, ang napakanipis na asul na nylon fiber na pinalaki sa mikroskopyo. Ito ang kapirasong trapal mula sa butones ni Carlos na 100% naktugma sa nakuha sa kotse. Nakuha yan sa loob ng seatbelt mo, nagmatch sa cross-examination. Dumiyan ang salita ng pulis. Walang may sagot si Paolo kung paano nakarating ang asul na trapal mula sa bodega sa kanyang nilinis na kotse. Ito ang kukumpleto sa kwento kung paano niya isinakay si Carlos sa kanyang SUV, ngunit hindi pa doon nagtatapos. Ikatlong inilapag ang CCTV footages mula sa bar at ang 3D gate analysis graph. Ang paglalakad ng tao ay parang fingerprint na hindi mo magagaya kahit nakawin mo pa damit ng iba. Aniting nanggungutya ang team leader. Yung magaling na artistang pinaswot mo ng limited edition na jacket mo. Nang ipakita namin sa kanya yung gait analysis, nagbigay agad siyang na written confession at sinabi, lahat mula sa prang binigay mo hanggang sa palihim mong utos na magpalit ng damit sa banyo. Bumaksak sa harap ni Paolo ang sinumpaang salaysay ng kanyang body double. Ang pinakamatibay niyang panangga ay naging abo sa harap ng forensic science at psychology. Wala na siyang lusot. Basang-basa ng pawisang ni Paolo at nanginginig ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang malupit na script na idinisenyo ng may mapakmataas na perpeksyon, ang mismong naking patalim na pumutol sa kanyang pa. Dahil wala na siyang lakas para magpanggap na kaibigang nagluluksa, napabuntong hininga siya na parang hayop. Bumukas ang kanyang bibig at bumuhos na parang dumi ang lahat ng itim at nakakakilabot na katotohanan ng gabing iyon sa sahig ng kwarto. Ang motibo ng krimen, gaya ng inaasahan ng pulisya, ay walang hanggang kasakiman dahil sa milyon-milyong halaga ng puting kargamento na dumaan sa Batangas Port. Sa harap ng itim na pera, ang higit 10 taong pagkakaibigan nila ay naging mas walang kwenta pa sa basurang papel. Plinano ni Paolo na solohin ang puting kargamento. Nang malapit ng malaman ni Carlos ang totoo sa pagkawala ang kargamento, kailangang pigilan ni Paolo ang pagkasira ng kanyang pangarap. Ginamit niya ang tiwala ng kaibigan, gamit ang kasinungalingan na ayusin niya ang problema. Dinala niya si Carlos sa abandonadong bodega at doon niya ito pinatay ng walang awa bago pa man ito makapagpaliwanag. Habang inaalala niya ang mukha ni Carlos na puno ng takot at pagtataksil bago mamatay, ang boses ni Paolo ay wala ng bakas ng konsensya.
At ang masumunot na pangyayari ay eksakto sa binuo ng mga pulis gamit ang mikroskopyo at monitor. Nilinis niya ang kotse, binali ang SIM card, kumuha ng body double sa bar, at ay tinapon si Carlos Salaya ng 240 ng madaling araw bilang exhibit. Naniwala siyang makakalipad siya papuntang Southeast Asia sa perpektong krimen niya. Ngunit nagtapos ang lahat dahil hindi niya kinaya ang bigat ng maliit na buhangin ng dagat at isang hibla ng nilon. Sa pag-amin niya, nagwakas na rin ang mahabang pagabol sa anino ng puting kargamento. Ang folder ng kaso ng pagpatay sa Laya Beach ay isinara ng may mabigat na tuldok. Lumipas ang panahon at ang Laya Beach sa Batangas ay bumalik na sa pagiging maaliwalas at magandang lugar na parang walang nangyari nang mawala ang hamog. Sa umaga, muling maririnig ang tawanan ng maturista sa alon at sa gabi, pinaliliwanag ng mga ilaw ang buhanginan. Ngunit sa ilalim ng tahimik na dagat na ito, ang nakakakilabot na alaala ng kasakiman ng tao ay naiwan bilang peklat. Gabi-gabi mang binubura ng alon ang bakas ng paa sa buhangin. Hindi kailanman nito lulunin ng buo ang mamaliliit na bakas na iniwan ng krimen at ang malamig na katotohanan na nakabaon sa ilalim. May mga taong aroganteng nag-isip na may perpektong krimen, ngunit pinatunayan ng kasong ito ng mabigat at malamig na walang sikreto sa mundong ito na mabubura ng tuluyan. Kung nais mong malaman kung anong pader ang hinarap ng mga investigador na sumuri sa kasong ito hanggang dulo at kung paano nila nakuha ang katotohanan, mag-subscribe na ngayon at mag-iwan ng komento kung anong kaso ang nais mong marinig.